Mabintang mabinta at talaga namang patok sa panlasa ng karamihan ang panindang pares ng dalagang si Diwata. Talaga namang pinipilahan ito ng mga tao dahil sa bukod na masarap ito ay abot kaya pa ang presyo. Sa halagang 100 kasi ay may unlimited rice at sabaw ka na, kaya paniguradong hindi ka nalugi. Mabilis na lumago ang parisan ni Diwata, kaya agad na guminhawa ang kanyang buhay. Maraming nagtatanong sa kanya kung ano nga ba ang sangkap na ginagamit niya sa pagluluto ng paninda niyang pares, subalit hindi niya ito ibinulgar. Para sa kanya ay lihim iyon na dapat napakaingatan, kasi kung may makakagaya na ng lasa ng kanyang pares ay tiyak na mahahati sa dalawa ang bilang ng kanyang mga parokyano. Hindi ako madamot, pero sarili ko itong nadiskubre at napag-eksperimentuhan, kaya hindi naman siguro masama kung hindi ko ito basta-basta ibibigay sa inyo. Saad ng dalaga sa mga dumadayo pa para alamin ang sikreto ng kanyang pares. Dismayadong umuwi ang mga ito na bumalik sa kani-kanilang lugar. Simula noon ay wala nang nangahas na kunin ang sikretong recipe ng dalaga. Ngunit isang araw, isang bakasyonistang dalaga na galing Maynila ang nagbakasyon sa kanilang lugar. Ang pangalan nito ay Tisay. Sa pangalan pa lamang ng dalaga ay masasabi ng maputi ito, maganda at balingkinita ng hubog ng katawan na may taas na 5'6". Magkagayon man ay hindi kagaya ng ibang mga dalaga si Tisay. Kalug ito at may pagkatumboy. Pero maski ganoon ang personalidad ng dalaga ay nagsasalita at kumikilos naman ito na ayon sa kanyang kasarian. Iyon nga lang, dahil sa pagiging tibo nito ay mailap siyang makipagkaibigan sa mga babae. Mas gusto niyang mga barkada ay mga binata dahil para sa kanya ay nagmimistula siyang astig sa kanyang paningin. Makalipas ang 3 araw ng kanyang bakasyon ay nakaramdam ng pagkainip ang dalaga. Naisip niyang gumala sa kanilang lugar hanggang sa marinig niya ang usap-usapan sa mga nagchichismisang matatanda patungkol sa parisan ng isang dalaga na nagngangalang Diwata. Isa sa mga pagkaing paborito ni Tisay ay ang pares. Sa Maynila kapag may nababalitaan o nakikita siyang bagong parisan ay hindi niya ito pwedeng hindi matikman. Nagdadala din siya ng sarili niyang kalamansi. Ang gusto kasi ng dalaga sa kanyang kinakaing pares ay medyo tinatalo ng asim ng kalamansi ang taba nito para hindi siya madaling maumay. Kaya naman ang araw na iyon ay pinagplanuhan niya muna ng mabuti ang pagpunta sa parisan ni Diwata para ito'y matikman. Nagtanong-tanong siya sa mga tao kung paano makakapunta doon. May nakapagsabi naman sa kanya na kailangan muna niyang sumakay ng tricycle at sabihin na lamang niya sa mamang driver na ibaba siya sa parisan ni Diwata. Kilala at sikat na sa lugar ang pares ni Diwata, kaya madali na lamang itong matuntun ng dalaga. "Tisay, ikaw na ba yan?" wika ng isang binatang driver na napagtanungan ng dalaga. May makisig itong pangangatawan at maamong muka. Kayumanggin din ang balat nito at hindi katangkaran. Raymond? Ako nga. Ikaw, kumusta ka na?" "Aba, mas lalong pumugi yata tayo ah." Tugon naman ng dalaga. "Eto, okay lang din. Isang hamak na tricycle driver. Kasi hindi nakapagtapos ng pag-aaral eh. Ikaw nga dyan ang mas lalong gumaganda. Sigurado ako maraming naniligaw na sa'yo. Ano naman ang naging trabaho mo?" "Hoy, wag mo ngang hamakin ang sarili mo. Marangal na trabaho ang pagpasada, no? At tungkol naman sa manliligaw na sinasabi mo, wala eh. Kasi ako ang nanliligaw. Ang trabaho ko naman ay nagtuturo ng taekwondo at instructor ng mga mayayamang estudyante." "Aba, hindi ka pala basta-basta kung ganun. Kawawa mga lalaking mananakit at babasto sa'yo." "Anong lalaki ka dyan? Babae nga ang gusto ko." "Ha? Tumboy ka? Sayang naman." "Che, manahimik ka nga.
Iatid mo na lamang ako sa sikat na parisan ng Diwata ba yon? Ano ka mo? Sa parisan ni Diwata? Ramdam ni Tisay ang pagkagulat ni Raymond. Tila ba may gusto itong sabihin pero nag-aalangan. Kilala ng dalaga ang lalaki mula pa noong mga bata pa sila. Kaya alam niyang may bumabagabag dito. May kailangan ba akong dapat na malaman, Raymond? Imbis na sagutin siya ng binata, ay umiwas ito ng tingin saka sinabing sumakay na sa tricycle. Pagkapaandar ng lalaki sa sasakyan, ay kaagad na nitong binagtas ang daan papuntang parisan ni Diwata. Nadaanan nila ang maliit na palengke. Diniretso muna ni Raymond si Tisay sa bilihan ng mga prutas at gulay. Hindi ba paborito mo maglagay ng mga kalamansi sa mga kinakain mo noong mga bata pa tayo? Alam mo na siguro kung bakit kita dinadala dito. Sambit ni Raymond sa kanya. Oo, magpasa hanggang ngayon Raymond ay ganoon pa rin ako, lalo na sa mga pares na kinakain ko. Bala ko na rin kaninang bumili kaso naibaglit sa isipan ko eh. Salamat sa pagpapaalala ha. Tugon naman ng dalaga. Pagkatapos bumili ng 10 pirasong kalamansi ni Tisay, ay muli na silang sumakay sa tricycle. Muli silang bumiyahe papunta sa sikat na parisan. Nahuli naman ni Tisay si Raymond na panay sulyap sa kanya. Alam ni Tisay ang ekspresyon ng mukha ng isang lalaki kapag humahanga. Kaya batid niyang hindi ganoon sa kanya ang binata. May halong pag-aalala ang mga mata ni Raymond na tila ba nayayamot. Panay tingin pa nito sa kanilang likuran na para bang gusto na agad bumalik sa pinanggagalingan. Raymond, ayos ka lang ba talaga? Muling napatanong si Tisay sa binata. Oo naman, ayos lang ako. Tisay, basta mag-iingat ka lang ha. Nahihiwagaan at nababadoyan na si Tisay ng mga sandaling yun kay Raymond. Hindi kasi ganoon ang pagkakakilala niya sa kababata. Makulit at palakwento si Raymond ayon sa kanyang natatandaan. Matabil din ang dila nito at hindi mapaglihim. Pero ng mga oras na yon ay tila ibang Raymond ang kanyang kasama. Tila ba ibang tao ito para sa dalaga. Ipinagkibit balikat na lamang muna ni Tisay ang napansin niya sa binata nang tumigil na ang sinasakyang tricycle sa tapat ng isang parisan. Diwata Paris Overload. Iyon ang pangalan ng parisan na kanyang nababasa. Isang magandang babae ang nagsiserve sa kanyang mga customer. Napansin muli ni Tisay si Raymond na hindi makatingin ng diretso sa magandang tendera, habang ang babae ay nakangiting nakatanaw sa kanila. Sininyasan pa nga niya ang mga ito na lumapit sa kanyang parisan. Pero yumuko lang si Raymond, bagay na mas lalong ikinagulo ng isipan ni Tisay. Sige, hintayin mo na lamang ako dyan ha. Sayang, ililibre pa naman sana kita. Nayayamot na saad ng dalaga na iniwan ang lalaking driver. Napa-sign of the cross naman saka nagdasal ng bahagya si Raymond habang inihahatid ng kanyang paningin ang papalayong si Tisay. Agad na umorder ang dalaga ng pares dahil siya lamang ang customer ng oras na yon na wala pa ang order, kaya agad siyang napagsilbihan. Mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang mga kalamansing dala. Inaamoy muna niya ang pares para kasi kay Tisay ay kakaiba ang amoy nito kumpara sa mga nauna na niyang kinain na pares. Pagpatak niya ng kalamansi sa pagkain ay bigla itong kumulo. Unti-unting nagbago ang kulay ng sabaw at mga karne. Lumantad sa kanya ang nakakasukang pagkain. Ang dati nitong sabaw ay naging isang mapulang dugo. Ang mga laman ay naging mga sariwang karne na may buong isang pirasong mata pa na animoy sa tao. Dahil sa hindi na nakayanan ni Tisay, lalong-lalo na ang nakakasulasok na amoy ng pagkain, ay hindi na niya napigilan pa ang mapasuka. Pinagtitingin na naman siya ng mga kumakain na nakakaramdam din ng pandidiri dahil sa kanyang mga sinuka. Tila alam naman ni Raymond na mangyayari yun dahil kaagad niyang napuntahan ang dalaga. Hinimasimas niya ang likod ni Tisay. Sabi ko naman sa iyo masila ng pagbubuntis mo. Kung ano-ano kasi ang kinakain mo Sa sinabing iyon ni Raymond
ay napatingin sa kanya si Tisay na pinupunasan ng labi nito, pero sininyasan lamang siya ng binata na umayon na lamang. Nakahinga naman ng maluwag ang mga customer at muling bumalik sa naudlot nilang pagkain. Maliban kay Diwata na masama ang tingin sa lamesa, nakita niya kasi mula roon ang mga piraso ng kalamansi. "Ito po ang bayad ng pares. Pasensya na po sa abala." Paglapag ni Remo ng pera sa mesa, ay inakay na niya si Tisay pabalik ng tricycle. Masama naman ang tingin sa kanila ni Diwata. Tiyak nitong alam na ng dalaga ang lihim ng kanyang pares. Agad siyang nakabuo ng maitim na balak sa kanyang isipan. Habang nasa biyahe, ay hindi maiwasan ni Raymond ang mag-alala, lalo pat paggabi na ng mga sandaling yon. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Tisay. Tiyak na alam na rin ni Diwata ang tunay na nangyari kaya nagsuka ang dalaga, at para mapanatiling walang nakakaalam sa lihim ng pares nito, ay isusunod niyang binibiktima ang mga nakakatuklas niyon. Pagkahatid ni Raymond kay Tisay sa kanilang bahay, ay kaagad niyang kinausap ang mga magulang ng dalaga. Sinabi nito ang mga nangyari, at hindi naman makapaniwalang ama't ina ng dalaga, lalo na ang kapatid ni Tisay, sa mga nalaman. Sinabi pa ng binata na kailangan nilang lumikas pansamantala. Sinisiguro niya kasi na sa gabing yon ay hindi papayag si Diwata na hindi mapatahimik si Tisay. "Huwag po kayong mag-alala. Gagawin kong lahat para iligtas si Tisay. Sa ngayon po ay kailangan ninyong magtago muna sa ibang bahay." Saad ni Raymond sa kanila. Salamat. Pasensya ka na. Kung hindi sana ako nagpunta doon, ay wala sana tayo sa sitwasyong ganito." Malungkot naman naturan ni Tisay. "Wala yun. Mabuting ang ginawa mo eh. Para maipaghiganti ko na rin ang dati kong nobya na bigla na lamang nawala noong naging serbidora siya sa parisan ni Diwata. Ilang taon na rin ang nakalilipas. Dahil sa nalaso ng utak ng mga taga rito sa kasikatan ni Diwata, ay hindi na nila napapansin ang bigla ang pagkawala ng mga nagiging tauhan niya." Mahabang pahayag ni Raymond habang mahigpit na nakasara ang mga kamao. Ipinaliwanag pa niya ang lahat ng nalaman para mas lalong maintindihan ng dalaga. Ayon pa sa binata, ay sinusubaybayan niya si Diwata noong gabi pagkatapos mawala ang dati niyang nobya, kasama ng dalagang isa pang dalaga na bago niyang serbidora. Dumiretso sila sa isang gubat at doon ay kitang-kita niya kung paano kaladkarin ni Diwata ang dalaga habang ginigilitan niya ito sa leeg. Walang awang pinatay ni Diwata ang dalaga, at nang mawala na ng buhay ang dalaga, ay kinaladkad niya ang katawan nito papasok sa isang pintuang kahoy na may mga halaman para hindi ito mapansin. Kung pagmamasdan kasi ang lugar, ay tila ba ordinaryong matatayog na halaman lamang ang makikita. Sa loob pala nito ay may isang kubo. Tahimik niya itong sinusundan, at pagpasok pa lamang niya sa bungad ay malansang amoy na ang sumalubong sa kanya. Halos malunok niya ang sariling dila nang makita niya kung paano brutal na katayin ni Diwata ang serbidora para lamang itong kumakatay ng isang baboy. Binubukod nito ang mga paa at kamay, saka inilagay sa isang maruming balde ang mga laman loob. Nang hindi na niya makayanan pa ang napapanood, ay dahan-dahan na siyang lumabas, at nang makalayo ay saka pa lamang siya nagsuka. Naintindihan na rin ni Tisay ang lahat, pati na ang kanyang mga magulang, kaya naman pumayag na silang lumikas. Mabuti at walang nalalason sa mga customer niya, kasi kagaya ng sinabi mo, ay marumi din ang mga kagamitang ginagamit niya para mangkatay ng tao. Nagtatakang tanong ni Tisay sa binata. Hanggat natural na pares lang sa paningin ng kanyang mga parokyano ang pagkain niya, ay hindi sila malalason. Ang pagkakaalam ko ay isang uri ng kanibal si Diwata na may alam ng kakaibang orasyon na hindi ko alam kung anong tawag dito. Tugon naman ni Raymond sa dalaga. Para hindi sila mainip, ay nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa makarinig na sila ng mga tila nagpapantigang mga itak mula sa labas ng bahay. Sumilip si Raymond sa kaunting awang ng bintana, pero wala siyang nakita. Pero nagulat siya sa mga sumunod na kaganapan
dahil bigla na lamang lumusot ang isang matulis na itak sa sinilipan niyang bintana. Halos gahibla na lamang ng buhok ang pagitan ng kanyang ulo sa matalas na bagay. Kung nagkataong natapat siya rito, ay tiyak na malamig na siyang bangkay ng mga sandaling iyon. "Raymond!" May pag-alalang sigaw ni Tisay, pero sininyasan lamang siya ng binata na ayos lang siya. At nang mawasak ang bintana, ay tumambad sa kanila ang galit na dalaga. Kalmado lamang na nag-iisip si Tisay na kaagad na alala ang cellphone para mag-live. "Hayop kang dayong babae ka! Dahil sa'yo ay masisira pa ang aking negosyo. Bago mangyari yon, ay papatayin muna kita!" Galit na sigaw ni Diwata sa kamuling pinagtataga ang dingding ng bahay. Akma na sanang lalapitan at susugurin ni Raymond ang dalaga, pero pinigilan siya ni Tisay saka iniabot sa kanya ang hawak na cellphone. "Kahit anong gawin natin ay babae pa rin yang si Diwata. Kaya masama sa imahe mo bilang isang lalaki ang saktan siya. Kaya ipaubayan mo na lamang siya sa akin. Kuhanan mo kami ng video para malantad na sa buong mundo ang sikreto ng babaeng yan. Huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo naman kung anong trabaho ko, diba?" Pagkasabi noon ni Tisay, ay lumabas na ito ng bahay. Naantala naman ang panggigiba ni Diwata sa dingding ng kanilang bahay. Magkaharap na sila ng mga oras na yon. Dalawang itak ang hawak na armas ni Diwata, samantalang si Tisay ay wala ni isang armas man lang. "Matapang ka pala, ha? Sige nga, tingnan natin kung saan ang tigas mo." Agad na sumugod si Diwata at iwinasiwas niya ng sabay-sabay ang hawak niyang itak. Naiilaga naman ni Tisay ang mga pag-atake sa kanya dahil gamit ang kanyang natutunan na kakayahan ay ibinalibag lamang niya ang kalaban nang walang kahirap-hirap. Binugbog niya si Diwata gamit ang malalakas niyang suntok at sipa bilang isang taekwondo instructor. Sa huli ay si Diwata rin ang nakapatay sa kanyang sarili nang aksidente niyang maitusok sa kanyang katawan ang kanyang hawak na matalas na itak. Kaagad na binawian ng buhay si Diwata at eksakto naman ang pagdating ng mga taga roon na nakapanood sa cellphone ng nangyaring labanan sa pagitan ng dalawang dalaga. Agad na sinabi ni Raymond at Tisay ang punot dulo ng kaguluhan. Ang karamihan na hindi pa rin kumbinsido, pero ang iba ay bumabaliktad na ang sikmura, lalo na at naranasan na nilang kumain sa parisan ni Diwata. Para mas maniwala ang mga residente, ay pinuntahan nila ang ginawang hideout ni Diwata na natuklasan ni Raymond. Pinuntahan din nila ang parisan ng namatay na dalaga pagsapit ng umaga. Lahat ng natirang pagkain doon ay pinatakan nila ng mga kalamansi. Doon na nakumbinsi ang mga tao. Sa cellphone naman ay marami pa rin na nagkomento na paninirang puri lamang ang lahat ng iyon. Pero mas lamang na ang mga naniniwala na totoo ang mga napanood. Dahil sa pagkawala ni Diwata ay nalugi at nagsara na rin ang parisan. Sa tulong na rin ni Raymond at Tisay ay nalantad din ang nakakasukang lihim. Nailigtas din nila ang marami pang mga buhay na pwede pang maging biktima sana ng dalagang tindera.